4G. So, ilang beses siya nag-diagonal? 1 to 2, isang beses, 2 to 3, isa ulit. So, dalawang beses natin ilalagay ang ating correction. So, S squared over 4G, ano yung S natin? That is 60. Diba? Yun yung pitch from 1 to 2. 60 mm squared. Tapos, ilan yung grade natin? So, 1 to 2 is 50 mm. Ito na yung correction para sa 1 to 2 na diagonal. Wala muna tayong ilalagay na thickness. Sa last na lang natin i-multiply si thickness, no? And then, isa na namang correction. Meron tayong correction kay 2 to 3 naman. So, si 2 to 3, yung pitch niya, same pa rin. 60 squared. Tapos, yung kanyang grade ay, ayaw ng shift ko, ayan. 2 to 3, 35 mm. Okay? Ayan. Yan na yung ating Cochrane's correction para sa ating staggered holes. Tapos, syempre, nakalimutan natin, hindi pa natin nilalagay dito yung thickness. No? Multiply nyo na lang sa lahat. Kasi, di ba, lahat naman sila times thickness. So, last ko na lang nilagay para hindi ganun kahaba yung equation natin. Times thickness. Ano yung thickness natin? 12 mm. Then, ano din ang ating failure path number 3 area? Anyone? This is 2996.57 mm squared. So dito guys, mapapansin nyo, pag ito yung effective area, kung ikukumpara nyo sa failure path 1 at failure path 2, di ba? Hindi siya mangyayari. Kasi mas malaki pa nga siya eh. So the lesser the area, the more likely na mangyayari siya. Yun ang alalahanin nyo. So yan si failure path 3. Si failure path 4 natin is yung 1, 2, 4 naman. No? Sige, 1, 2, 4 naman tayo. Failure path 4, 1, 2, 4. Tapos malamang kunin ulit natin yung effective area. So effective area para dito, same pa rin, gross area minus, ano to? Huwag muna ilagay yung thickness, no? So 1, 2, 4, madadaanan mo si 20 mm, si 16 mm at si 25 mm. Tapos, correction na natin. Ilang beses nagkaroon ng diagonal? Isa, di ba? Yung 1 to 2 lang. Kasi yung 2 to 4 vertical siya, so walang correction dyan. Yung 1 to 2 lang yung meron. So, yun lang yung correction natin. Copy na lang natin to. Yan lang din naman yun eh. Yan na. Yan na yung ating area effective for failure path number 4. Lagyan ko lang ng ganito. Okay? Times thickness. Kasi di ba, hindi pa na-multiply ng thickness lahat yan. So, ilan ang effective area naman nito? Two, 6, o 4 mm. Wait.
So makikita natin guys, kung ikukumpara na natin silang lahat na fracture, most likely ang mangyayari si 1, 2, 4. Pero hindi pa dyan nagtatapos kasi hindi pa natin, di ba, inimbestigahan yung iba. So 4 pa lang yung inimbestigahan natin. Failure path 1 and 2, yung verticals 1, 3, 2, 4. Failure path 3 is 1, 2, 3. Then baba. Kasi failure path 4 is 1, 2, 4. Okay? So next naman natin si ganun naman na si kaya 1 3 4 naman, no? 1 3 4. So dito na lang siguro. Sa kabila, may space pa naman dito, no? Failure path 5 si 1 3 4. Ang failure path naman guys, mag-umpisa sa taas or baba yan. Wala naman yung pagkasira na sa gitna mag-umpisa, iba na yun. Okay? So, area effective dito, same scenario, that would be 260 minus ang 20, ay, ano yun, 134, no? 20 plus 18 plus 25. Tapos, yung correction, ilang beses magko-correct ang 134? Isa lang, si 3 to 4 lang, di ba? So, yung 3 to 4 lang yung lalagyan natin. So, ano ba yung ating 3 to 4 correction? That is 60 pa rin yung pitch niya. Tapos, yung grade niya ay 4 times 60 mm din. 3 to 4 guys ha, 3 to 4. So, ito na yung correction natin dun. Isang beses lang magko-correct. Kasi isang beses lang din naman nagka-diagonal. So, yan na. Multiply lang natin ng thickness. Okay, so ilan to? Two, 544 mm squared. Okay, to compare that to everyone, mas maliit pa nga siya eh. So, more likely si failure path number 5 yung mangyayari. More likely. Okay? So, next would be, isama na natin sa 1, 2, 3, 4, no? Malay mo mag-zigzag-zigzag sa lahat. Sige, sama na natin yan. Failure, last failure natin na path. Failure path number 6. 1, 2, 3, 4. Okay? So, sige, umpisahan natin ulit sa gross. Tapos, minus yung ilan na madadaanan yung butas, 20, 16, 18, 25. Diba? Tapos, ilang beses magkakaroon ng diagonal? 3. Tama? 3 beses yung diagonal niya. So, si 1 to 2 yung first, 2 to 3 yung second, 3 to 4 yung last. So, lagay na lang natin ito. Ayan. So, ilan ang effective area ni 1, 2, 3, 4? So, that is 260 minus 20 minus 60 minus 18 minus 25 plus 60 squared over 200 plus 60 squared over 140 plus 60 over 4 times 12. So, 2876.57.
mm. So, sino sa kanila yung mangyayari? More likely mangyayari. Sa lahat ng fracture paths na chinek natin, sino yung pinakamaliit? Malamang eto. So, malamang it's more likely na siya yung mangyayari. Then, after mo malaman na siya yung pinakamaliit, anong gagawin? Kunin mo na yung TN gamit ng area na yan. Ano ba yung TN natin sa fracture gamit ng area na to? 2544. So, di ba? 415 times 2544. Makukuha natin yung ating TN in terms of kilonewton dito na 1,055.76 kilonewtons. Okay? So, ito na yung para sa fracture in net. Ito naman yung para sa yielding in gross. So, sino din na mag-govern? Malamang yung yielding in gross pa rin. Kasi siya yung mas maliit ang TN. Okay? Comparing it with the fracture in net, no? Siya pa rin yung mas mag-govern. So, ibig sabihin nito, hindi ganon kalalaki yung mga butas para magkaroon ng fracturing sa umpisa. Mas mag-yield pa siya kaysa mag-fracture. May question kayo? Sabi lang kayo kung may tanong. Okay na, sir. Sige. Tanggalin ko lang yung record tapos mag-record ulit ako panibago.